sumusuporta ako at ang iba dito para sa transparency. At yan din ang isa sa mga layunin ng mga pagtitipon na ito, na palakasin ang loob ng mga posibleng tetestigo sa mga anomalous flood control projects na lumabas na. Mas maraming sasabihin si former Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito ang paniniwala ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste sakaling formal nang maging state witness si Bonoan. Dagdag pa ni Congressman Lebiste, marami umano siyang natuklasan na instruction ni Bonoan para maglagay ng budget insertion. Naniniwala ako na napakarami ang may contribute ni Secretary Bonoan batay sa mga nakita ko sa files mula sa opisina ni Yumaong Yusek Cabral, na ang mga insertions ay instructions ni Secretary Bonoan according to the files na in-encode ng opisina ni Yumaong Yusek Cabral. Ayon pa sa batang mambabatas, dapat ay wag din umanong pairali ng selective justice para panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. Hindi makatarungan ng ibang mga halimbawa kongresista na may widely documented connection sa mga DPWH contractors na may anomalous flood control projects ay hindi man lang pinaiimbestigahan, samantala ang iba ay ngayon kakasuhan na. Nais din ni Lebiste na hikayatin ng mga kasamahan sa Kamara para muling buhayin ang imbestigasyon sa flood control anomaly. Ang personal kong panawagan ay simulan ng Kongreso muli ang flood control investigation. At kung makikita natin na may serious action towards holding to account the people behind the billions lost to flood control projects in the whole country and not just in selected areas, then I believe the public will be more satisfied. Samantala, lumipat naman ngayong araw ang isang religious group sa Liwasang Bonifacio sa Maynila para magsagawa ng kanilang kilos protesta upang manawagan ng laban sa korupsyon sa pamahalaan. Ayon sa Manila Police District, nasa 15,000 individuals lang ang capacity ng naturang lugar, kung kaya't naghahanda na rin sila sakaling gamitin na ang iba pang Freedom Park sa Maynila. Ang initial po na coordination po natin sa mga organizers ay dito lang po muna sa area ng Liwasang Bonifacio. Bagamat may tatlo pa po tayong Freedom Parks, Plaza Dilao, Plaza Moriones at saka Plaza Miranda, ang initial na usapan po ay dito lang po muna. Tiniyak din ng MPD ang pagpapatupad ng seguridad sa Liwasang Bonifacio, habang ang mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau at Metropolitan Manila Development Authority naman ang nangangasiwa sa pagsasaayos ng daloy ng mga sasakyan. A substantial number lang naman po yung dinideploy namin dito. Hindi naman po ganun karami dahil peaceful gathering naman po ito ng INC. Basta nakaantabay lang po ang inyong Manila Police, kasama po ang tropa ng NCRPO. Sa mga parking areas lang po, marami tayong pulis para mabantayan po yung mga sasakyan ng mga mag-a-attend po dito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.